Magandang araw mga bata. Magandang araw din, ma'am. Inanyahan ko ang lahat na tumayo para sa ating panalangin. Father, the Son, and the Holy Spirit. Our Father, art in heaven, hallowed be thy name. Thy kingdom come, thy reign. On earth as it is in heaven. Give us this day our daily bread, and forgive us our sins, as we forgive those who sin against us. Lead us not into temptation, and deliver us from evil. Amen. So ngayon, huwag muna kayong umupo dahil may inihanda si teacher na ehersisyo. Okay ba yon? Ako muna ang mauna at mamaya ay sabay-sabay na tayo. Okay, gets nyo ba? Yes po, ma'am. Very good. So ngayon, magsisimula na ako. Makinig ng mabuti. Tayo'y sumakay sa arko, sumakay sa arko, sumakay sa arko. Iligtas sarili nyo, sumakay sa arko, sumakay sa arko, sumakay sa arko. Iligtas pamilya nyo. Gets niyo ba mga bata? Yes po, ma'am. Ay ngayon, sabay-sabay na tayong lahat. 1, 2, 3, go! Tayo'y sumakay sa arko, sumakay sa arko, sumakay sa arko. Iligtas sarili nyo, sumakay sa arko, sumakay sa arko, sumakay sa arko. Iligtas pamilya nyo. Okay, very good. Maaari na kayong umupo. So ngayon ay may babasahin akong kwento. At ang pamagat ang arko ni Noah. Ano nga ang pamagat ng kwento? Ang arko ni Noah. Very good. Noong unang panahon, ang mundo ay puno ng kasamaan. Ang mga tao ay naging masama at hindi nakinig sa Diyos. Nakita ng Diyos ang kanilang kasamaan at nagpasya na parusahan sila sa pamamagitan ng isang malaking baha. Ngunit, may isang mabuting taong nakita ng Diyos. Si Noah ang pangalan niya. Sino nga ang mabuting taong nakita ng Diyos? Very good. At siya ay isang matuwid na tao na sumusunod sa Diyos. Inutusan ng Diyos si Noah na gumawa ng isang malaking arko. Ano nga ang inutos ng Diyos kay Noah? Gumawa ng Malaking arko. Very good. Isang sasakyang dagat na may sapat na laki upang magkasya ang kanyang pamilya, mga hayop mula sa bawat uri at sapat na pagkain para sa kanila. Sumunod si Noah sa utos ng Diyos at nagsimula siyang magtayo ng arko. Araw-gabi siyang nagtrabaho kasama ang kanyang mga anak na sina Sem, Ham at Japet at ang kanilang mga asawa. Sino nga ang kanyang mga anak? Very good. Hindi nila maintindihan ang ginagawa ni Noah, ngunit patuloy pa rin siya sa kanyang gawain. Nang matapos na ang arko, pinasok ni Noah ang kanyang pamilya at mga hayop. Pagkatapos ay nagsimulang umulan ng malakas, isang ulan na hindi pa naranasan ng mundo. Ang tubig ay tumaas ng tumaas hanggang sa mabalot ng tubig ang buong mundo. Lahat ng mga taong hindi nakikinig sa babala ng Diyos ay nalunod. Ano nga ang nangyari sa mga taong hindi nakikinig sa babala ng Diyos? Good! Ngunit, si Noah at ang kanyang pamilya, kasama mga hayop sa arko, ay nakaligtas. Pagkaraan ng 40 araw at 40 gabi, humupa na ang ulan. Pagkaraan ng maraming buwan, ang tubig ay tuluyang humupa. At ang arko ay tumapak sa tuktok ng isang bundok. Saan nga tumapak ang isang arko? bundok. Pagkatapos, pinagbuksan ni Noah ang pinto ng arko at lumabas na ang mga hayop. Isang bagong mundo ang naghihintay sa kanila. Isang mundo na malinis na mula sa kasamaan at karahasan. Mula noon, si Noah at ang kanyang pamilya ay nagsimulang magparami at ang mga tao ay muling nanirahan sa mundo. Ang arko ni Noah
ay naging simbolo ng pag-asa at kaligtasan. Ano nga ang naging simbolo ng arko ni Noah? Very good. Isang paalala sa kapangyarihan ng Diyos sa kahalagahan ng pasunod sa kanyang mga utos. So ngayon ay may katanungan ako. Ano nga ang aral sa ating kwento? Dapat tayo ay maging mabuting tao at sumunod sa mga utos ng Diyos. Yan ang ating aral. So ngayon ay tapos na tayo sa ating kwento ay dadako naman tayo sa ating tula. Ang pamagat ng tula ay Arko ni Noah. Ano nga ang pamagat ng tula? Arko ni Noah! Sa dinanas na si Tayo, sa nakaraang dilobyo, ang buwan at bituin tila ayaw bulitain. Ngunit si Noah sa Diyos ay sumampalataya. Itinayo ang arko, dala ang pag-asa. Ang mga hayop mula sa lupa at dagat, naglakbay sa arko, tahimik na pagsikat. Sa mga alon, ang barko'y lumulutang. Puno ng buhay, pag-asa'y makakamutan. Ang arko ni Noah, simbolo ng lakas. Sa kahit anong pagsubok, magtiwala ng wagas. Sa pag-ibig ng Diyos, ikaw ay maligtas. Sa Kanya ang buhay, sa Kanya ang talumpay. At dito nagtatapos ang ating kwento at tula. Maaaring mo ba kayong tumayo para sa ating panalangin? Okay. Lord, Son, Holy Spirit. Amen. Amen. Goodbye mga bata. Goodbye, teacher!